So I would like to share from Acts chapter 10, verse 4. So this is, we are still under the topic of the power of prayer. I think this is the reason why the church is growing, why the anointing of the Lord continue to flow in the church. At I think walang Christian, yung totoong Christian na masasabi niyang he fulfilled the will of God kung hindi siya marunong mag-pray. So so we believe na kapag ikaw ay believer ni Jesus Christ, marunong ka mag-pray because isa yun sa mga tinuturo ng Panginoon. And prayer is actually a privilege, mga kapatid. Maraming tao na maraming tao po na they love the Bible, no? They love the Word of God. Pag may Biblia tayo sa bahay, ah, nakalagay sa isang magandang lalagyan. Pag meron tayong problema, hinahawak-hawakan natin yung Biblia natin. Di ba? Binubuklat-buklat natin. It symbolize faith. And we believe na the Word of God is powerful. So, the problem is, may mga tao may Biblia, hindi naman binabasa. So, the power of the Word of God is parang nahuhold siya. So, kailangan mo i-unleash yung power of God through the Word. So, read your Bible. Read the contents of the Bible. Understand the Bible. Believe in the Word of God. So, just like prayers, mga kapatid. So, God gave us power. 'Di ba sa Acts chapter 1 verse 8, 'di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang maging witnesses, 'di ba? And you should receive power. But the power is not unleashed. Hindi siya lumalabas, yung kapangyarihan hindi nagagamit unless we go through prayer. So, and you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ang tanong, bago ka ba tumanggap ng power, what did you do? What happened to you when you receive the power? 'Di ba you are on prayer? Nasa prayer ka nung mga time na yon nung nakatanggap ka ng banal na espiritu. So the same way it manifested sa iyo yung power of God, yung spirit is through prayer. And when you also pray, it also unleashed, no? Nabibitawan mo yung kapangyarihan niya, lumalabas yung kapangyarihan. Kaya there is power in prayer. Kaya kung iisipin mo na, alam naman ng Diyos yung pangangailangan ko. Alam mo na yan, Lord. May kapangyarihan ka. May kapangyarihan si Lord. But it was not unleashed. Hindi siya napakawalan. Hindi siya nagamit. Bakit? Kasi we don't pray. Simple as that. Kaya tingnan nyo sa Acts chapter 10 verse 4. And when he looked on him, this is about Cornelius, no? And when he looked on him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" Sabi ni Cornelius yan. Binisita siya ng anghel ng Panginoon o ng Panginoon mismo. "What is it, Lord?" Nagtanong si Cornelius. At ang sabi sa kanya, and he said unto him, "Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God." Tingnan niyo kung gaano kaganda yung ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ang atin daw mga panalangin, yan, at ang ating mga pag-aabuloy, pagbibigay,
ay naging memorial sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, saan ba natin ginagamit ang memorial? Hindi po yung memorial plan na hindi po yun. Hindi yun yung libingan, mga kapatid, no? Saan ba ginagamit ang memorial? It's a way to help us to be reminded kung ano yung nangyari, di ba? That's memorial, mga kapatid. So tonight, let me share to you the prayer memorial, mga kapatid. This is a good tawag dito, way of motivation para tayo ay lalong manalangin, mga kapatid. Can we please close our eyes and let's pray? Lord, we are about to discuss this wonderful, hallelujah, revelation, Lord. I pray, help us, Lord, to be more motivated to pray to you, Jesus. Help us, Lord, tulungan mo kami na maintindihan po namin ang mga salitang amin pong pag-aaralan ngayong gabi, Panginoon. Salamat po. Bakuran mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Purihin ka, in Jesus' name I pray. Amen. Okay. So this is about Cornelius, mga kapatid. Si Cornelius, binasa natin, mga kapatid, sa chapter 10 ng ating binasa, mga kapatid, sa Acts chapter 10. Pag binasa nyo mamayang gabi yan, bago kayo matulog, mga kapatid, nandun yung istorya na kung saan itong si Cornelius ay napaka matapat na lingkod ng Panginoon. Siya ay sundalo, mga kapatid, no? Ang trabaho ng isang senturyon nung unang panahon ay hindi biro, mga kapatid. Because the centurion is alam niyo yung ibig sabihin ng, mga kapatid, na the backbone of the army of the Roman Empire, mga kapatid. So sila yung muscle ng imperyo. Sundalo sila eh. Baga sila yung tagatupad, baga sila yung sundalo, sila yung pulis nung nauunang panahon, mga kapatid. No? Sila yung backbone of the Roman army. If there are armies, mga kapatid, these are the generals, these are the captain, mga kapatid. Sila yung kapitan ng mga sundalo. So alam niyo, pag sinabing kapitan ng sundalo, mga kapatid, more or less nasa mga ano yan, 100 mahigit ang hinahawakan bawat kapitan noong unang panahon, mga kapatid. So sila yung nagtitrain, sila yung nagtuturo ng ugali ng isang pagiging sundalo, matapat sa gobyerno nila, masunurin, sila yan. At hindi ka magiging senturyon, hindi ka magiging kapitan o senturyon o general nung unang panahon kung hindi ka katulad nito. Sapagkat ang mga senturyon, mga kapatid, na nararating nila yung ranggo nila because they already proved na sila'y malakas, dependable, na maaasahan, at higit sa lahat, responsable. So ang pagiging kapitan, mga kapatid, hindi lamang sa galing, sa pakikipagdigma, kundi ito ay sa katalinuhan din, mga kapatid. Ito rin ay nakukuha sa pagiging responsable. At ganoon din nga, mga kapatid, walang pinagkaiba sa basihan ng mga opisyal ng ating gobyerno pagdating sa mga militar. So yung mga highest ranking officials, mga kapatid, they go into a series of seminars, education, trainings, hindi lamang sa local, kundi abroad, international trainings, global trainings. Ang dami mga training na kinukuha ng mga higher ranking officials ng military o ng army, mga kapatid. This is because
Kailangan nilang matuto dahil sila yung magtuturo sa kanilang mga subordinates. This is the work of Cornelius as a centurion. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, bagat si Cornelius mga kapatid ay busy sa pagiging general o kapitan ng hukbo ng mga Romano at hindi siya Hudyo mga kapatid. Take note, he is a Roman soldier. He is not a Jewish people. He is not he don't belong actually to the Israelites mga kapatid. Siya yung hintil na kung saan nauna na nakita nila Pedro na ang kaligtasan din pala ay nauukol hindi lamang sa mga Hudyo, kundi katulad sa ating mga katulad na mga hintil. Kapag tayo po ay hindi po Hudyo, hintil po ang tawag sa atin. Nagkaroon na lang po ng Kristiyano, wala ng Hudyo, wala ng hintil, kundi mga Kristiyano dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kung mapapansin ninyo, bagamat itong si Cornelius ay busy sa kanyang pagiging kapitan, maraming mga tauhan na inaalagaan o pinamumunuan, pero meron siyang kakaibang kalakasan na bagamat kung titingnan mo, yes, he's a man of authority, pero sa likod ng baluti, sa likod ng armor na suot-suot ni Cornelius, meron siyang sekretong kalakasan na hindi alam ng marami at bihira sa mga katulad niyang opisyal. Ito mga kapatid ay yung kanyang tiwala sa ating Panginoon. Yung greatest strength ni Cornelius ay hindi yung kanyang weapon, hindi yung kanyang helmet o yung kanyang armor, hindi yung kanyang espada, hindi yung kanyang kabayo, hindi yung kanyang ranggo bilang kapitan ng mga hukbo, kundi ang kanyang kalakasan ay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ito'y mababasa natin mga kapatid sa Acts chapter 10 verse 1 up to 2. Tingnan niyo ang sinabi ng Biblia mga kapatid. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man. Hindi po yan hindi po yan nagkataon na sinabing siya'y tapat na tao mga kapatid. He is a devout man. He is a religious person. Matapat. Alam niyo mga kapatid, because this centurion is a disciplined man. Ang isang opisyal lang, hindi naman po sa pagtataas mga kapatid, pero I heard when I still in my studies mga kapatid nung sa panahon na ako ay nasa high school mga kapatid, I learned that the almost perfect organization in the world are the military because they follow the discipline. Mapapansin mo yan mga kapatid, pati sa oras niyan, disiplinado yan mga yan. Yung kanilang pag-upo, disiplinado yan. Matatawa ka sa kanilang paraan ng kumakain sila nung sila ay mga plebo pa lamang mga kapatid, yung mga kadete pa lamang talagang tuwid na tuwid, halos nakatingala yung mga kadete kasi hindi pwedeng nakaslouch, hindi pwedeng nakayukayok ang mga dibdib ng mga military o mga sundalo. Kaya mapapansin nyo, kung titingnan mo maigi, yung disiplinang sinusunod ni Cornelius, mga kapatid, sa pagiging sundalo niya, ganun niya rin in-apply sa kanyang pananampalataya. He is a devout man and one that feared God. Tingnan niyo mga kapatid, kung ikaw ay man of authority, usually sa atin mga kapatid, pag pulis, mayabang. Hindi naman lahat. Pero karamihan, mga kapatid, hindi nga pulis, traffic enforcer nga lang, mayabang na eh. Barangay tanod nga lang na may hawak ng batuta. Kung makaasta ka, alam mo, sundalo na o pulis.
May ganon. Bakit? Kasi because of the authority. Pero look at this person, mga kapatid. Basahin yung maigi ang Biblia. Mamaya bago kayo matulog, basahin yung Acts chapter 10, buong chapter, mga kapatid. Makikilala nyo si Cornelius na sundalo siya, man of authority, sinusunod siya ng maraming tao, pero meron siyang higher boss na sinusunod. It's not his commanding general. It's not the governor. It's not the government. Higher than that. And one that feared God. So regardless of our profession, mga kapatid, regardless of our profession, ang totoong matikas, ang totoong matapang, ang totoong malakas ay hindi yung nasa otoridad. Ang totoong kalakasan, mga kapatid, ay yung tao na kung saan ang kanyang kalakasan ay isinusuko sa kalakasan ng Diyos. Ano yung kalakasan natin? Katalinuhan ng tao, kalakasan yan eh. Pera, kalakasan din yan ng tao, mga kapatid. Ano pa? Yung popularidad, kalakasan ng tao yan. Ano pa? Kalusugan. O, yan. Kalakasan ng tao yan. Otoridad ng tao yan. Pero yung totoo daw na taong malakas ay hindi yung umaasa sa mga nabanggit kong kalakasan, kundi yung mga tao na kung saan itong mga nabanggit nating kalakasan ay isinusuko, isinasubmit doon sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang totoong kalakasan, mga kapatid. Kaya kapag ang isang tao ay totoong matalino, ang totoong matalino hindi hambugero, hindi mayabang. Ang totoong matalino ay nagpapasakop, ipinapasakop niya ang kanyang katalinuhan doon sa totoong mas matalino, ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Ito pa ang maganda sinabi, a devout man and one that feared God with all his house. No? Kasama niya yung kanyang sambahayan na natatakot sa Panginoon. It's not only him. Hindi lang siya yung takot sa Panginoon, kundi kanyang buong sambahayan. Anong ibig sabihin nito? Yung kanyang authority as man, authority as the captain of the host of armies, ibig sabihin ay na-share niya sa kanyang family. Yung authority, yung discipline with all his house. Ibig sabihin, yung kanyang buong sambahayan, katulad niya rin na may takot sa Panginoon. Ito pa maganda. Which gave much alms to the people. Tinan niyo mga kapatid, mapagbigay pa. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, basahin yung Acts chapter 10 mamaya, buong chapter, makikilala niyong maigi. Ano bang meron kay Cornelius? Bakit sikat na sikat siya sa New Testament? At ano ang nakatago sa likod ng armor niya? Yung bang armor na yan ay is it his authority o kino-cover up niya lang yung kanyang totoong authority, yung totoo niyang tawag ito, kapangyarihan sa likod ng kanyang baluti, sa likod ng kanyang armor, mga kapatid. Kaya kung titingnan yung maigi, ang sabi diyan, which gave much alms to the people and pray to God always. Ito yung maganda, mga kapatid. Palaging nananalangin itong si Cornelius. Aba, pag ikaw naman na umabot na sa ganitong sobrang ganda ng kapangyarihan mo, baka yung iba hindi naman nalangin. Minsan nga lang mabuhusan lang tayo ng Diyos ng blessing. Nakakalimutan nating manalangin. Pero ito, nasa authority na siya, pero nananalangin pa siya, mga kapatid. Imagine niyo yun. Napakaganda, mga kapatid. No? Nananalangin siya. He prayed to God always. Ang totoong apostoliko, mga kapatid, nananalangin. Apostoliko ba kayo, mga kapatid?
Nananalangin ba tayo, mga kapatid? Ay dapat tayong manalangin, mga kapatid. At hindi lang basta manalangin, kundi patuloy na nananalangin. Yan ang totoong apostoliko. Tingnan niyo po sa Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Kasama sa pinagpapatuloy ng isang totoong apostolikong mananampalataya, kasama dyan ang patuloy na pananalangin. Kaya ang pananalangin po ay mahalaga, mga kapatid, para tayo ay masabihan at maituring na totoong mga apostoliko. Hindi kinalilimutan ng panalangin, priority ang panalangin, mga kapatid. Kaya sa darating na sa darating October 21, sa Lunes ba yun? Lunes, kung hindi ako nagkakamali, ay merong prayer and fasting sa gaganapin sa Sukat Church. Hindi na diyan sa hindi na sa Triumph Church, kundi sa Sukat Church gaganapin yung prayer and fasting. So, mga kapatid, kung gusto niyo maging involved sa ganito kagandang programa, so I'd like to invite you on Monday sa Sukat Church. Kung gusto niyo magpunta doon, sabay-sabay tayong pupunta and attend tayo ng prayer and fasting. Ang kasama natin ay mga kapatiran sa iba at mga pastor din ay kasama natin doon, mga kapatid. So if I were you, come and join us doon sa prayer and fasting, mga kapatid. Because this is part of being an apostolic. Kasama po ito, mga kapatid. Pero tingnan nyo, balikan natin itong sinabi dito doon sa bersikulo, mga kapatid, kanina. Ang sabi ng Panginoon kay Cornelius, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Ang iyong mga panalangin, anya, at ang iyong mga pag-aabuloy, ang iyong pagbibigay, ang iyong pananalangin, sabi diyan, ay nakarating sa harap ng Diyos at nakabuo ng memorial. Ano ibig sabihin nun? Ala-ala. Nung unang panahon, maraming klase ng memorial, di ba? Pag nung sila ay, tumawid sila sa Jordan River, di ba nagkaroon ng memorial? Sila Joshua doon, tapos yung mga Israelita, nung tumawid sila sa Red Sea, ang dami mga kapatid, mga memorial sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joshua, ang dami memorials na ginagawa. Pero ito, makabagong memorial, mga kapatid, makabagong alaala. Ano yun? Panalangin. So kapag tayo po pala ay nananalangin sa Diyos at nagbibigay, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. So pinagsama. At akong mga kapatid, habang binabasa ko sa kanila, sabi ko, napakalaki pala ng bagay nung ating ginagawa sa Panginoon. Hindi natin alam na yung sa tingin natin maliit na bagay nating ginagawa o malaking bagay nating ginagawa o minsan meron tayong mga pagkakataon na parang simpleng bagay lang yung ginawa natin. Sa Diyos po pala, mga kapatid, ay ginagawa niyang alaala yon. Ginagawa niyang alaala. Kaya kung yung pala ang paraan para tayo ay makatanggap ng makabuo ng alaala sa Diyos at may tamang panahon ng Diyos na tutugunin ang ating panalangin, mga kapatid. May tamang panahon. Kaya ito ay naging memorial, mga kapatid, kasi ang memorial is a reminder that something important was happened. Merong nangyaring importanteng bagay. Memorial help God's people see that God acted both for their fathers and them as well. So, itong memorial na ito, tinutulungan tayo nito para ipaalala sa atin na ang Diyos na sumagot kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob noong unang panahon
ay parehas na Diyos na sumasagot ng ating panalangin ngayon. That's why they created a memorial. So sa Panginoon mga kapatid, kapag tayo nananalangin pala, ang Diyos ay tinatandaan niya tayo mga kapatid. O sige, sabihin na natin dun sa word na minamarkahan tayo ng Diyos. Minamarkahan tayo ng Panginoon kapag tayo ay nananalangin. Kapag tayo ay nagbibigay. Kapag tayo ay nagpapatuloy. Kapag tayo sumasamba. Tayo pala ay tinatandaan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nung tiningnan kong maigi yung panalangin ni Cornelius, mga kapatid, napansin ko doon, though it was not immediately answered, but they were noted by God and sets a proper time of fulfillment. Kasi kung babalikan natin yung text mga kapatid sa Acts chapter 10 verse 1, ibig sabihin matagal na siyang nananalangin. He always pray. Sabi kanina, he always pray. Kaya, tinan niyo po sabi dito, he always pray. You know, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Itong certain man na ito, itong si Cornelius na ito, he always prayed. So, ibig sabihin, matagal na panahon siya nananalangin. Pero, dun lamang sa panahon na yon na ang Panginoon ay tumugon sa kanya. At sinabi sa kanya, yan ang bagay na yan, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. So matagal ng panahon pala mga kapatid na ang Panginoon ay naririnig ang kanyang panalangin pero nagtakda lang ang Diyos ng panahon kung kailan niya ito sasagutin. Nung panahon na yon mga kapatid, ang atensyon ng kaligtasan ng Panginoon ay nasa mga Israelita, sa mga Hudyo. Nabaling ngayon mga kapatid ang atensyon ng Panginoon sa mga hindi Hudyo. Sinagot ng Diyos ngayon yung panalangin ni Cornelius. Though it was not immediately answered, but they were noted by God. Ang ating mga panalangin, hindi man natin natatanggap ang tugon, kaagad-agad, pero ito pala ay tinatandaan na ng Diyos. Tinatatakan na ng Diyos kung kailan ito mapupunta sa atin, kailan ito magiging katugunan sa atin. So wala palang sayang sa prayer natin mga kapatid. Walang sayang sa prayers natin. All of us can pray and then all the prayers are stored in heaven. God did answer prayers, mga kapatid. He always answered prayers. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Simpleng text, simpleng message, simpleng pangako ng Diyos, tumawag ka, ako'y sasagot. Hindi sinabi ng Diyos na tumawag ka, baka sakaling ako'y sumagot. Pero ito ay a direct promise from the Lord. When we call, He will answer. So, babalikan ko yung sinabi ko kanina, wala pong nasasayang na panalangin. So, if I were you, pray. Bakit? Walang nasasayang na panalangin Walang nasasayang na panalangin. Ang panalangin natin ay parang insenso. Prayers are like incense and being stored in heaven. Kaya walang nasasayang kasi naiipon pala ang ating panalangin. Revelations chapter 5 verse 8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, full of incense, ibig sabihin, which are the prayers of saints. May golden vials doon. May gintong lalagyan doon na puno ng insenso. O parang insenso, yun daw yung mga panalangin ng banal.
Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ibig sabihin, yung ating mga panalangin ay nakakarating yan doon sa langit. At iniipon ng Panginoon na para bagang insenso sa kanyang pang-amoy. Kaya yung ating pananalangin, mga kapatid, hallelujah, nagpapabango doon sa kaharian ng Diyos. Bakit po kaya, mga kapatid? Tanungin ko nga kayo sandali. Bakit po kaya ang sabi diyan, a golden vials full of odors, which are the prayers of the saints? Bakit kaya ang tingin ng Diyos ay parang insenso ang ating mga panalangin doon? Bakit kaya? Bakit kaya parang parang insenso ang ating mga panalangin doon, mga kapatid? O bakit napakahalaga sa kanya nito? Ba't niya iniipon, mga kapatid? Ano sa opinion ninyo? Sige, magtatanong ako para lahat ng nakasaradong mga off-cam, yun ang tatanungin ko, mga kapatid. Uunahin ko na, syempre, yung mga naka-off-cam. Pag naka-off-cam, tatanungin ko kagad. Ako, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko na nga ba eh. Okay, naka-off cam siya, mga kapatid. Tanungin natin. Si Sister Irish Kumandaw. Andiyan ka na ba, Sister Irish? Pagalawin mo nga yung baso kung andiyan ka na. Sige. Sister Irish, andiyan ka na ba? Wala pa ba si Irish? Ano yan? Fake account? Hello? Narinig po ako. Andyan ka. O sige. Yung tanong ko, sister, sagutin mo. Ano sa palagay mo? Opinion mo o sa palagay mo? Wala naman pong maling palagay at opinion. Ano ang sa palagay mo o opinion mo kung bakit mahalaga sa Diyos ang panalangin at iniipon ito doon sa langit? Ano po ito? Hindi ko po ulit. Ha? Naintindihan mo yung Pwede, tanong, sis? pwede po pa ulit po yun. Bakit sa tingin mo o sa palagay mo mahalaga ang panalangin at sinasabi ng Revelations chapter 5 verse 8 na ito'y iniipon doon sa kalangitan? Gaano ito kahalaga sa Diyos? Bakit niya ito iniipon? Ano sa palagay mo? Para po sa akin, Pastor, ang panalangin po kasi ay meron po, kapag nananalangin po, ay meron po pagtitiwala. At nagbibigay po ito ng direksyon sa iyong banda. And then po, nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng plano. Okay, sige. Salamat sa iyong opinion. Wala naman pong maling opinion. O, sinong gustong sumubok? Sinong gustong sumubok? O, sinong gusto magbigay ng opinion? Wala naman pong masamang opinion. Sister Emmy, nandiyan ka ba? Good evening po, Pastor. Good evening, sister. Hindi kita nakikita. Yung picture mo lang na yun nandyan eh. Ano sa opinion mo, sister? Ang dahilan kung bakit iniipon ng Lord yung ating mga prayers at inilalagay sa isang gintong lalagyan doon sa kalangitan at nagsisilbing pabango ng kaharian. At sa tingin mo, iniipon ng Diyos ito? Bakit ganun kahalaga kay Lord? Siguro po, Pastor, to see kung talagang dedicated ka sa prayer mo na matupad yun. Parang ganun. Kaya iniipon ni Lord. Okay, okay. Tama. Magandang opinion. Okay. Salamat, Sister Emmy. Sino pa? Sino pang gustong sumubok? Sino pang gustong sumubok? Subukan nyo. Sister Franz, ikaw, pangisi-ngisi ka, may sagot ka eh. Sige. Ang pala yung tatawag. Para sa akin po, Pastor, parang
yung mga words na yun sa Revelation is an assurance po dun sa pangako ng Panginoon na tumutugon siya sa panalangin. Hindi ibig sabihin na parang ilalagay sa bowl or ano. Oo, importante po yung prayer and inihalin tulad po ng Panginoon yun sa mabangong halimuyak dahil nagbibigay po yun sa Panginoon ng assurance din na marunong tumawag ang kanyang mga anak at kilala siya ng siya yung Diyos na tumutugon, siya yung tatay natin na nagkakaloob ng mga bagay na pangangailangan. Okay, thank you sa inyong opinion. Ulitin ko, walang maling opinion o palagay. Kaya huwag kayong matakot sumagot. Sister Jenny, nagtaas ka ng kamay. Pastor, ano po, nasa-store siya kasi parang tayo, we value, whatever we value, we store it and we store it properly. So, sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang siya basta iniipon, kundi iniipon siya in golden vial, which gold, of course, symbolizes ng talaga, purity and authority and yung value. And also, Pastor, yun nga, yung sabi po kanina na, but they were noted by God and sets a proper time of fulfillment. So, pwedeng hindi siya sinagot ngayon, but it's being stored for later on's fulfillment. Ganon po. Okay, so again, thank you, Sister Jenny. At least we have heard different opinions, different views, mga kapatid. And walang mali. Lahat yung tama. It's just my way of stop talking. Kala nyo lang, no? It's my way of stop talking. Kasi kayo naman. Kaya siguro, hindi ko naman kayo nakikita kasi. Kaya sinisigurado ko na andyan kayo. Kasi pag face to face, I can see you, mga kapatid ko, anong ginagawa ninyo eh. Now, all of the answers are tama. Now, this is my opinion. My opinion and my palagay, mga kapatid. Kaya iniipon doon. O bakit mahalaga ito? It's a message for me personally. It's a message of God to everyone. This is the product. Prayers are product of faith. Because no person will pray heartily, yung totoong prayer without faith. Bakit iniipon? Without faith, it is impossible to please God. If prayers is served as an incense in the kingdom, di ba? Sabi kanina dyan, di ba? Golden vials full of odors, nandun yung insenso, nandun yung amoy, nandun yung mabango, na humahalimuyak yun doon sa kaharian, mga kapatid. Kung ang prayers ay nagpapabango, o kumbaga, hindi ka naman maglalagay sa kaharian, mga kapatid, I think, ng bagay na hindi mahalaga sa iyo. At kung yun ang nagpapabango sa kaharian, that's the reason why the prayers are stored in heaven. Kasi, nagbibigay ng please sa kanya yon. O kayo nga, mga kapatid, pumasok lang kayo sa bahay nyo na nangamoy bulok na, di ba, na panis na pagkain o damit na ibinabad na 1 month na. Di ba? Nagagalit kayo, ang baho nun. Mahalimuyak sa buo. Nagagalit kayo. Pero kung halimbawa ang tahanan ay malinis, tapos may mabangong samyo, may insenso kang naaamoy na mabango, it pleases you. It's the same with God. Kung ano nagbibigay sa kanya, di ba? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 6, without faith, it is impossible to please God. It pleases God. Sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ay nalulugod
kapag ang insenso ng mga pananalangin ay nandyan. Nalulugod siya, natutuwa siya. Bakit? Ibig sabihin nun, yun ay produkto na yung tao sa baba ng lupa ay sumasampalataya sa kanya. It gives odor, it gives pleasing aroma to our God. Kaya kung gusto mong ma-please si Lord, pray. Kasi ang prayer is byproduct of faith. Kaya ka lumuluhod, kaya ka nagpipray, kasi naniniwala ka sa Kanya. Hindi ka naman kasi magpipray kung hindi ka naniniwala. Hindi ba? So again, if we want to please God, kung gusto natin siyang papadalhan ng pabango sa langit, mga kapatid, para matuwa siya, para magalak siya, manalangin po tayo. Manalangin po tayo. May dalawang bahagi ng pananalangin, mga kapatid, if I may. The first part is hedge building. Dalawa lang po ito, mga kapatid. Hedge building. Pag tayo nananalangin, mga kapatid, nagtatayo tayo ng pader. Yan, ito kasi pader na nilagay ko dyan sa picture is parang yung yung wall na may yung tawag dyan? Kinapitan ng ano ba tawag dyan? Star France. Yung dahon yan? Yung barandamo. Kinapitan na, di ba? Water lily. Water lily. Hindi ko alam kung water lily yan. Ngayon, yung hedge na yan, kapag tayo ay nananalangin, tayo daw ay naglalagay ng bakod sa atin pong mga buhay. Binabakuran natin yung ating buhay, mga kapatid. Yung ating pong kaluluwa, binabakuran natin. Kaya sabi ng Job chapter 1 verse 9 to 10, Then Satan answered the Lord and said, Do Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him? Tinan niyo, mga kapatid. Ang Diyos daw pala ay gumawa ng bakod sa atin. Liwanag Di ba ito yung inaakusahan ni Satanas si Job? Na kung saan, kaya lang naman yan, tapat yan sa iyo. Sabi, Satan answered, Do Job fear not for nothing? Si Job ba ay natatakot ng walang dahilan? Sabi niya, has not thou made an hedge about him? Binakuran mo kasi yan binakuran mo kasi yan about his house and about all the he had on every side. Lahat ng meron siya, lahat ng tungkol sa kanya, binakuran mo Sabi ni Satanas, Thou hast blessed the work of his hands. Pinagpapala mo pa yung gawa ng kamay niya. And his substance, yung kanyang tinatangkilik, ay pinalalago mo, is increased in the land. Yun yung paratang na galing sa bibig ni Satanas. Pakinggan niyo maigi, mga kapatid, nanggaling sa bibig ni Satanas na ang tao pala ay binabakuran ng Diyos. Ang tao pala ang nagbabakod sa lahat ng meron tayo. Binabakuran niya yung ating bahay, sambahayan, yung pamilya natin. Binabakuran ng Diyos yung ating ari-arian. Binabakuran ng Diyos yung ating mga property, yung ating pong mga negosyo, yung ating mga pag-aaral. Lahat yan, bakod ng Panginoon at pinagpapala pa ng Diyos yung gawa ng ating kamay. Lumabas sa bibig ni Satanas. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ibig sabihin, yun talaga ang ginagawa ni Lord sa atin. Hindi ba kayo natutuwa dyan, mga kapatid? Palakpak naman kayo dyan. Natutuwa kayo. Hindi ko kayo nakikita kasi hindi ko alam yung mga palakpak niyo. Nakaganon lang yung palakpak niya Hindi ko alam, nananalangin ba yun? Di ba? Ang bait ng Panginoon natin, mga kapatid, lumabas sa bibig ni Satanas. Ganon tayo, ka-protected ni Lord. Wow! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya pag tayo nananalangin, anong nangyayari? Binabako, Lord, cover our families with your precious blood. Lord, patibayin mo ang bakod na nilagay mo sa aking mga anak,
sa aking asawa, Panginoon, sa aking negosyo, Panginoon. Yan. Kaya pag tayo nananalangin, may dalawang part na yan. Kaya when you pray, please, huwag niyong kalimutan, banggitin kay Lord yung Lord. Huwag mong itigil ang pagbakod sa amin, Panginoon. Ganyan. Lord, yung gawa ng aming mga kamay, i-bless mo, Lord. Ganyan. So, kasi, lumabas sa bibig ni Satanas, ibig sabihin, nakikita ni Satanas yun. Di ba, ano yung nangyari sa kwento, mga kapatid, na sumunod, pinayagan ng Lord, di ba? O sige, sige, galawin mo lahat. Sige, galawin mo lahat. Huwag lang ang buhay niya. Mm. Pinayagan ng Diyos. Anong nangyari? Dumating ang karamdaman kay Job. Yung anak niya namatay, di ba? Yung ari-arian ninakaw, naubos, mga kapatid. Pati yung asawa niya, hindi ko alam kung anong nakain nun, eh, galit na rin sa Diyos. Anong point dito, mga kapatid? Ang point dito, sa prayer natin, huwag nating kalimutan, Lord, huwag niyo kaming iadya sa masama. Di ba nakalagay dun sa ano yon? Sa panalangin ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mula ano yan? Mula sa langit at sa lupa at sa impyerno. I don't know. Ano pa sumunod? Huwag mo kaming iadya sa masama. Di ba meron ganong prayer yon? Sino nakaka-memorize niyan? Sino memorize niya? Memorize mo, sister, ano? Ito. Memorize mo ba? English, Pastor. Hallelujah. Mark English po, pa. kabisado niya. Social kayo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive those who sin against us. Ano pa? Lead us not into temptation, but Lead us not into temptation. Huwag mo kaming iadya sa masama. deliver us from evil. Yes. Yung word na huwag nyo kaming iadya sa masama. Lead us into temptation. Prayer yun eh. Yes. Ibig sabihin, ang magpapahintulot talaga ay ang Panginoon. Kasi ang trabaho ni Satanas, accuser yan eh. Accuser yan, mapang-akusa. Sasabihin niya sa Panginoon, Lord, yan si Venus. Kaya lang naman tapat yan eh. Madaldal. Kasi pinagpapala mo yung kanyang tindahan. Tindahan. Tindahan pala yun. Subukan mo mawalan yan ng paninda. Hindi yan magsisimba. Tuloy pa rin. Ayan, naman. Ganun Wala man. mag-akusa. Ganun mang-akusa si Satanas. Kaya ang prayer, huwag nyo kaming i-adjust sa masama. Lord, huwag mo naman kaming i-adjust sa temptation. Lead us not into temptation, Lord. Ibig sabihin, Lord, huwag mo tanggalin yung bakod sa amin. Huwag mo kaming i-expose kay Satan. Huwag mo kami i-expose sa wiles of the devils, Lord. Cover us, Lord, with your hands, with your precious blood. Let your angels guard in every corners of our home and every life of my kids and all my loved ones. Pag-pray nyo yun, mga kapatid. Kasi when we pray, we are building hedge. We are asking God to build hedge o bakod sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Palakpak naman, mga kapatid. Tayo bang, para ko nagtuturo sa mga pipi niyo. Tsaka sa mga bungol. 'Di ba? Ganun yung sign language lang. Paano ba isang language ng ng palakpak, ma? Ano yung ganon? Geng geng yan, di ba? Geng geng. Ano yan? Hindi ganon, walang ganon sa ano. Yung palakpak, di ba ganon? Pastor eh.
Yan, palakpak. Ganyan na yung palakpak. Palakpak, ganyan, di ba? Oo, Opo. palakpak yan, ganyan. Kasi Oo, yung iba yung ganun, geng-geng, mga ano talaga kayo, I love walang you. masasay. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Okay. Next is standing gap. Okay. Actually, bakit may sundalo dyan? When we pray, kanina, we build hedge, no? Ito ngayon, yung hedge na tinayo mo, na tinayo ng Panginoon para sa iyo, na-penetrate ng kaaway. Na-penetrate ng kaaway. Ang ibig sabihin ng standing gap, nung unang panahon sa gera, mga kapatid, kapag tinapasok na ang kuta, yung iyong kampo, at nabutas nila yung pader mo o naakyat nila yung pader mo, there must be one who must be willing to sacrifice para makover yung wall o para matanggal yung access ng kaaway doon sa wall. Oh, halimbawa, yan, ito pagpalagyan natin halimbawa yan, yung isang pumasok sa butas na yan, halimbawa, nabutas yung pader. Ngayon, siya naman, para hindi makapasok ang kaaway dyan sa butas na yan, haharangan niya yan. Haharangan niya. At sisiguraduhin niyang hindi makakapasok ang kaaway. Ganyan po ang ibig sabihin ng pananalangin bukod sa pagbabakod ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Ay yung bang we also, like a soldier, would sacrifice his life to stand in the breach the enemy had made in the wall. Baga, kung meron man sa buhay mo na sa pakiramdam mo ay waring may nakapasok na kaaway, may nakapasok na kaaway sa buhay mo, then you must pray. Yung pananalangin mo, mga kapatid, doon mo talaga siya ibubuhos. Lord, nakapasok ang kaaway, ganito, ganyan, ganyan. You pray to the Lord na matakpan yung butas na yon, matanggal yung access na yon. Standing in the gap. In Psalms 106 verse 23, therefore, ito si Moses, mga kapatid. Therefore, he said that he would destroy them. Had not Moses his chosen stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he should destroy them. Nung galit na si Lord sa mga Israelita, anong ginawa ng Lord? Ay ni Moses, mga kapatid. Di ba tumayo sa gitna si Moses? Lord, kung papatayin mo itong mga ito, mapapahiya ka lang. Sasabihin ng marami, pinatay sila ng kanilang Diyos. Ganon si Moses, mga kapatid. Nakikipag-bargain siya sa Lord. Ano pa yung isang bargain ni Moses kay Lord? Di ba sabi niya, Lord, if you will not be with us on that mountain, sabi niya, we will not go there. Ay, siya yung nakikipag-usap Tapos sabi niya pa sa Panginoon, Lord, if you will not forgive the sins of these people, blot me out from that book, the book of life. Tanggalin mo na ako dyan sa listahan ng aklat ng buhay mo, sabi niya. Kung hindi mo patatawarin itong mga taong ito. Grabe yung kanyang standing in the gap. Yan ang ibig sabihin nun, mga kapatid. When we pray, we are standing in the gap. Ano yun? Either nagdudugtong ka ng buhay ng tao, pinagdudugtong mo yung relasyon ng tao doon sa Panginoon. Or in any situation, you stand in the gap. Ikaw yung magsisilbing tulay, mga kapatid. May it be in your husband, may it be in your wife, in your children. Pray for them. Lord, yung mga anak ko, hindi nagsisimba. Yung mga anak ko, Lord, ang titigas ng ulo. Panginoon, patawarin niyo sila. Panginoon, bigyan niyo sila ng pagkakataon na makapagbago. Ang tawag dyan is standing in the gap. Yun ang ibig sabihin. Kaya when we pray, don't just pray, Lord,
Gusto ko ng Lucky Me noodles, gusto ko ng lechon sa birthday ko, gusto ko ng ganito, Lord. Puro na lang sarili natin, mga kapatid, no. Ang prayer is also thinking of your realm. Ano yun? Bakod ng Panginoon yung realm mo. Bakod ng Panginoon yung buhay mo. Yun ang pananalangin. Kasama sa pananalangin yun. Ano pa yun? Ipanalangin mo. You stand in the gap between some people, maybe in your life, o sa asawa mo, sa anak mo, kaibigan mo. Ikaw yung mamagitan sa kanila. Ganun ang pananalangin, mga kapatid. Kaya, gaano ito kabango sa Diyos, mga kapatid? Gaano ito kaaya-aya sa Panginoon? Kaya huwag tayong manalangin na pang atin lang. Manalangin tayo para din sa iba. We stand in the gap, mga kapatid. Maging si Kristo, God did not change His character, but He alters His action toward mankind as a gap stander. He carries out God's purpose through intercessory prayer. Diba? Nanalangin din ang Panginoon, mga kapatid. And He Himself, as God, He came down to stand behind, or stand in the gap. Tumagitna siya. Kaya nga may krus ng Kalbaryo, mga kapatid. If we will do our part, He will do His, mga kapatid. Kaya ulitin ko, kapag tayo nananalangin para sa iba, i-bless din naman Panginoon ang ating po mga panalangin. I remember in 2 Chronicles 7:14, if my people, it's a conditional promise ng Panginoon. If my people, kung ang aking mga anak, if my people which are called by my name shall humble themselves, pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. It's a conditional promise of God. If we are going to pray, if we are going to humble, if we are going to stand in the gap, if we are going to ask for covering, ang Panginoon sumasagot, mga kapatid. Kaya ulitin ko sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, build your memorial with God. Be like Cornelius, mga kapatid. Maging parang si Cornelius kabaga. Kaya mong manalangin, kaya mong disiplinahin ng sarili mo, and at the same time, you can stand in the gap. Alam niyo, mga kapatid, sa history, sa Book of Acts, si Cornelius ay isa sa mga nauna, mga kapatid, naunang hintil. Na sa pamamagitan niya, di ba, nagkaroon ng vision si Pedro. Nung si Pedro ay nananalangin ng alas 3 ng hapon, parehas sila nito ni Cornelius, mga kapatid. Alas 3 ng hapon, nananalangin. Alas 3 ng hapon, dito si Pedro nananalangin, bigla siyang parang mayroong kumot daw na bumaba mula sa langit. Nagkaroon siya ng vision, mga kapatid. At lahat ng mga hayop na hindi pinapakain ng Panginoon sa mga Israelita nandun, nakasakay dun sa kumot na yun. At ang sabi ng Panginoon, pumatay ka dyan at kumain ka. Ibig sabihin, katayin mo yan, mga yan, kumain ka dyan. Ang sabi ni Pedro, Lord, ba't ko naman kakainin ni marumi yan? Anong sagot ng Panginoon? Huwag mong ariing marumi ang nilinis na ng Panginoon. So, hindi niya maintindihan, ano kaya yun? So, pagkatapos niyang maisip yun, habang pinagmumuni-munihan niya, kung anong ibig sabihin, may kumakatok sa pintuan niya. Ang hinahanap ay siya. Kasi itong si Cornelius, nung siya kinausap ng Panginoon sa Acts chapter 10, verse 1 to 2, nagpautos kagad siya. Kasabi ng Panginoon, utusan mo, mag-utos ka doon. Hanapin mo doon sa Joppa, ang pangalang Pedro. At mag-utos ka ng tauhan mo doon. At ipatawag mo yung pangalang Pedro. Yung Pedrong yon, nananalangin alas 3 ng hapon, nananalangin doon sa kanyang terrace. Kaya nung habang si Pedro ay nananalangin gano'n at nakakita siya ng vision alas 3 ng hapon, ano kaya ibig sabihin ni Lord? May kumakatok sa baba. Pedro, nandyan ka ba? Pedro. O sabi ng Panginoon sa kanya, o Pedro, bumaba ka na. Nandun ay naghahanap sa iyo. Yung iyong tanong sa akin, kung anong ibig sabihin nun, pangitain na yon, yan ang kasagutan. Ay di walang pasabi-sabi, bumaba siya.
Sabi niya, ako hinahanap niyo. Sige, pupunta tayo kay Cornelius. Sinabi sa akin ni Lord. O, di gulat yung mga inutusan. Di sumabay siya doon, sumama siya. Pagdating niya doon, mga kapatid, kay Cornelius, hindi lang si Cornelius ang naghihintay sa kanya. Ang daming tao. Pamilya ni Cornelius at iba pang mga tao kasama doon. Doon na nag-preach si Pedro. At pag-preach ni Pedro, nakita niya si Cornelius at ang pamilya at ang mga tao doon napuspos ng Espiritu Santo. Doon nalaman ni Pedro na ang banal na Espiritu Santo rin ay hindi lamang pang Israel, hindi lamang pang Hudyo, kundi din para sa mga Hintil. Ayun, kaya si Apostol Pablo ang naging apostol ng mga Hintil. Si Apostol Pablo, kasi si Apostol Pedro para sa mga Israelita siya. Pero ito si Pedro mismo nakakita ng dalawang mata niya at nakarinig na napuspos ng Espiritu Santo ang mga Hintil. Ibig sabihin nun, ang kaligtasan din ay para sa mga Hintil. Kaya alam niyo, salamat kay Cornelius. Kasi kung hindi, wala tayong Holy Spirit din, mga kapatid. Nagda-doubt pa rin siguro sa atin ang mga apostol. Pero salamat sa pananampalataya nitong sundalong ito, mga kapatid. Salamat sa kanyang katapangan. Ang kanyang katapangan, kalakasan ay hindi nanggagaling sa kanyang ranggo. Ang kanyang katapangan ay nanggagaling sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, maging matapang tayo sa pananampalataya. Mga kapatid, sa pananalangin, nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. There is power in prayer. Pray and pray, and you please God. And when the right time comes, then God will grant the prayers or the answer to all our prayers. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. May mga tanong po ba kayo, mga kapatid? Sino po may tanong? Meron tayo pong, we have 28 participants today, mga kapatid. Amen. Sister Carla, Alma, Sir Baby, Sister Christina Coral. God bless you. Thank you for attending, Sister Christina, Sister Edna, Sister Ned, Sister Emmy, Sister Evelyn, Feli, Francis, Gander and Kim, Giniel, Marie, at saka si Grace. Kasama niya yung sarili niya. Siya lang mag-isa. Tsaka si Irish, si Jason, kasama si Jenny, kasama si Misha, kasama si Hannah. At si Tolitz, andito. Si Brother Joben, nandito rin. Brother June, Sister Manel, Sister Maria, Brother Paulo, Raymart, Sister Ruby, Sister Ruth, and Sister Venus. Yan. Si J.E., kasama niya si Mami. Tapos kasama si Jab, at si AJ nandun na rin. At si Sister Franz nandun na rin. Okay. So, thank you for listening.